Boruto, isa na nga bang Sage Mode user dito sa Two Blue Vortex Chapter 3 na kung saan nakita nga natin na gumamit dito si Boruto ng Mount Myoboku Gamma Toads? Paano nga ba ito natutunan ni Boruto? At kailangan pa ba talaga ni Boruto na matutunan ng Sage Mode at this point? At kahit obvious naman yung sagot, sino nga ba talaga ang nagturo kay Boruto ng Sage Mode? Well, pag-usapan nga natin yan, pakipindot nga muna ng like and subscribe para updated ka sa mga Naruto and Boruto news and updates. Atin na ngang simulan. So matapos nga nating makita na kaya ngang gamitin itong si Boruto ang Mount Myoboku Gamma na ginagamit nga din noon ni Kashin Koji sa mga infiltration niya sa loob ng Konoha at sa panonood nga niya sa laban ng Sasuke at Naruto vs Jigen. Malinaw na nga na siguradong si Kashin Koji nga itong naging mentor o master nitong si Boruto pagdating sa Toad Summonings at Sage Art. Pero bakit? Ano nga ba ang dahilan ni Kashin Koji para tulungan si Boruto? Well, unang-una nga dyan ay yung rason na wala namang kasing galit itong si Kashin Koji towards kay Boruto dahil wala naman siyang malalim na emotional connection kay Naruto Uzumaki na dahilan nga kung bakit galit ang 5 Great Nations at Konoha dito kay Boruto dahil siya nga ang pinaniniwalaan ng lahat na pumatay nga sa 7th Hokage na si Naruto. Kaya nga kahit nabaliktad itong buhay ni Boruto at Kawaki o kahit ang tingin nga ni Kashin Koji si Kawaki itong si Boruto, wala nga siyang galit dito kay Boruto dahil wala namang ginagawang masama sa kanya si Boruto. Pangalawa nga dyan alam naman natin kasi na si Kashin Koji nga may skill set ng isang tunay na shinobi o ninja. At kung ako nga ang tatanungin itong si Kashin Koji nga yung isa sa mga tunay na embodiment ng salitang ninja o shinobi na gagawin ng lahat kahit mamatay pa siya para lang magampanan yung kanyang misyon at purpose sa buhay niya, which noon nga is patayin si Jigen o Ishiki Otsutsuki. At dahil sa kaloob-looban nga ni Kashin Koji isa nga siyang tunay na ninja, makikita nga niya yung potential nitong si Boruto na matuto pa ng iba't ibang ninjutsu at mga prinsipyo mismo ni Kashin Koji na magre-resulta nga sa matinding inclination nitong si Boruto sa pagiging isang shinobi, na kaya nga siguro noon sa episode 1 scene ng Boruto makikita nga natin si Boruto na hindi nga pumapayag na waksihin ni Kawaki ang Age of Shinobi. Sinabi nga doon ni Boruto na isa pa rin siyang shinobi kahit binanggit ni Kawaki na the Age of Shinobi is over. Sure nga ako na ang pinakamalaking impluwensya nga dito kay Boruto siguradong si Kashin Koji kung hindi man si Sasuke. At andito na nga tayo sa pinaka-importanting rason kung bakit tutulungan ni Kashin Koji si Boruto na matuto ng iba't ibang ninjutsu o sage arts. Ito nga yung kanyang fate o destiny. Ito nga rin yung mga salitang binanggit noon ni Ishiki Otsutsuki sa laban nila ni Koji. Siya nga kasi ang clone ni Jiraiya at nasa kanya nga ang genes ni Jiraiya. At ayon nga sa prinsipyo ni Ishiki ang lahat nga ng genes may mga predestined na destiny o fate sa buhay, mga gampanin na nakabase nga sa kanilang dugo. At itong fate nga ni Kashin Koji yung kaparehas na fate lang na dinadala noon ni Jiraiya. Tulad nga ni Jiraiya isa ring star of change itong si Kashin Koji, ang tao na hahanap, tutulong at gagabay sa Child of Prophecy na noon nga inakita natin kay Naruto at Jiraiya, na ngayon nga andito naman sa dynamic ni Kashin Koji at Boruto dahil tulad nga rin ni Naruto na niligtas nga ang mundo mula sa kawasakan at kaubusan ng human civilization dahil nga sa mga masasamang plano ng Akatsuki at Otsutsuki na si Kaguya, at tinapos nga ang cycle of hatred sa pagitan ng 5 Great Nations. Itong si Boruto nga rin itinaguri ang Child of Prophecy / Star of Hope na magliligtas nga sa mundo mula sa parating na kawasakan, which sigurado nga ako na yung mga Otsutsuki nga yung bago nating makikilala dito sa Boruto 2 Blue Vortex nagagawa na naman ng mga plano at hakbang para wasakin ng mundo. At para nga dito kakailanganing turuan nga at gabayan nitong si Kashin Koji ang Child of Prophecy ng bagong henerasyon, at tuturuan nga niya dito si Boruto ng iba't ibang ninja techniques at siguradong kasama na nga dito ang Sage Mode, which is also foreshadowed sa ending 12 ng Boruto na ginawan ko na nga rin ng video noong nakaraang buwan. Pero senpai, sa puntong ito kailangan pa ba talaga ni Boruto na matutunan ng Sage Mode? Di ba nga sobrang lakas niya dahil nga sa karma at sa katawan niya na isang full-fledged Otsutsuki? Well, oo guys, kahit nga hindi matutunan ni Boruto ang Sage Mode siguradong dudurugin pa rin niya ang halos lahat ng kalaban at magiging kalaban dito sa Boruto era. Pero malaki nga rin kasi yung advantage nitong Sage Mode para kay Boruto. Unang-una, ito nga kasi yung isa sa mga pinakamalakas na pangontra sa mga Otsutsuki, lalong-lalo na dito kay Kawaki. Matatandaan naman natin sa laban nga ni Kashin Koji at Jigen nagawa ngang matalo at mapatay nitong si Kashin Koji ang katawan ni Jigen kasi nga nagawang magsamon itong si Kashin Koji ng isang malaking apoy, ang Eternal Flame of Mount Kaen. At itong uri ng apoy nga na ito guys isang natural flame na kahit mga Otsutsuki nga hindi magagawang i-absorb dahil hindi naman ito gawa sa chakra. At nakita naman natin na kahit ang Suko na Hiko na Dojutsu nga ni Jigen walang talab dito sa apoy na to. At itong method nga ng pakikipaglaban gamit ang mga natural na elements and phenomenons yung maaaring gamitin ni Boruto na iba pang methods ng pakikipaglaban against sa mga Otsutsuki na makakalaban at makikilala natin sa hinaharap, na magbibigay nga sa kanya ng matinding advantage sa mga labanan. Kaya malaking tulong nga din talaga ang Sage Mode para dito kay Boruto.
At atin nga ring matatandaan na kaya ngang gamitin ni Naruto ang Sage Mode kasabay ng Kyuubi Chakra Mode. Kaya posible nga rin na siguro maaaring pagsabayan din ni Boruto ang paggamit sa Karma Steel at Sage Mode. Imagine guys kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Boruto kapag napagsabay niya yung Sage Mode at Karma Steel. Siguradong wasak talaga lahat. So yan nga lang para sa videong ito. Medyo maiksi lang to guys. Comment down yung mga opinion nyo sa videong ito and kita-kits tayo sa susunod.